Manila at ilang lugar sa Luzon. Nagmistulang ilog dahil sa walang patid na pag-uulang dulot ng habagat. Hindi nila kaya, malakas ang agos nila ng tubig. Magkakamag-anak, natabunan ng gumuhong lupa sa Commonwealth Avenue. Libo-libong pamilyang apektado sa mga evacuation center, nananawagan ng tulong. Klase sa lahat ng antas sa ilang lugar sa Metro Manila at Luzon, suspendido pa rin bukas. Nakatuto ang kaibigan ng katotohanan para ibigay sa inyo ang pinakasariwang balita sa patuloy na epekto ng paghagupit ng malakas sa ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Live mula rito sa GMA Network Center, ako naman Arnold Glavio. At live mula rito po sa Rojas District sa Quezon City na lubha pong naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan. Ako po si Vicky Morales. Hindi biro ang binsala sa pagbahandulot ng ulang ibinuhos ng hanging habagat. At sa gitna nito, tuloy-tuloy ang Operation Bayanihan Relief Operations ng GMA Kapuso Foundation. Para po sa mga nais tumulong, maaari kayong tumawag sa ating telephone hotline na 981-1950. Kabilang sa mga maaari niyong ibigay ang mga ready-to-eat food, bigas, pagkain delata at bottled water. Pwede niyo itong dalhin sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation sa second floor, Kapuso Center sa GMA 7, EDSA Diliman, Quezon City. Okay, tumawag sa telephone number 928-4299 at 928-9351. Pwede rin po kayo magbigay ng cash donation sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation na makita sa inyong TV screen. At mga kapuso, sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, nagkaroon po ng landslide sa Barangay Commonwealth dito pa rin po sa Quezon City at saksi si Maki Pulido. Walang sinayang na oras ang mga rescuer. Agad silang naghukay sa pag-asang masagip ang mga miyembro ng isang pamilya mula sa pagguhong ito sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Limang bahay ang natabunan alas 8 ng umaga kanina, pero pinakanapuruhan ang bahay ng mga Baylon. Ang asawa ni JC Baylon, kanyang mga anak at 3 apo natabunan sa landslide. Kwento ni JC, papasok na raw siya ng trabaho nang makatanggap ng tawag na natabunan ng lupa ang kanyang bahay. Pamilya ko, yung nakuha ko lang yung panganay ko, nandun tumalsik eh. Umaasa po kayo na okay pa yung pamilya ninyo? Sana naman. Hindi naging madali ang retrieval operations. Nakaamba kasi ang isa pang posibleng pagguho ng lupa sa mga rescuer bukod pa sa lakas ng pag-ulan. Kapansin-pansin na kulang din sa kagamitan ng mga tao. Pasado alas 11 ng umaga, nakita na ang paa ng isa sa mga biktima. Hindi tumigil ang mga rescuer hanggang mahukay ang labi ni Jetro Baylon. Mula sa pinaghukayan kay Jetro, sunod-sunod nang nakuha ang 7 pang miyembro ng pamilya Baylon pasado alas 2 ng hapon. Pinakahuli sa kanila ang 3 linggong sanggol na apo ni JC Baylon. Pagkatapos nito, tumigil na ang mga rescuer. Batid naman daw ni JC na delikado ang lugar. Minsan na itong idineklarang danger zone dahil din sa landslide dito noong 2001. Pero wala raw silang malilipatan. Already, na-account namin yan. And it's just really unfortunate na umabot sa atin itong mga pangyayari na to. Hindi naman natin inaasahan. Dahil sa pagguho, pinalikas na rin ang mga nakatira sa halos 30 bahay sa lugar. Pero may 10 bahay pa raw sa bandang itaas ang hindi nililisan ng mga residente. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. At kaugnay pa rin po ng balitang yan, Siyampo ang nasawi sa nangyaring pagguho ng lupa dyan nga po sa Barangay Commonwealth sa Quezon City at may live report ang ating saksing si Kata Tibayan. Kata? Yes, Vicky Igan. Ayon sa Tahuna Funeral Zone Branch, kumpirmado po na 9 na po ang patay sa landslide sa Barangay Commonwealth, Quezon City kaninang umaga. Ang mga pamilya Simbulan at Baylon ang mga matinding naapektuhan sa malagim na pagguho ng lupa sa Barangay Commonwealth, Quezon City kaninang umaga. Natabunan na lupa ang kanilang mga tahanan. 8 biktima ang isinugod sa East Avenue Medical Center.
5 ang kumpirmadong dead on arrival, habang 3 naman ang sugatan. Kabilang sa dead on arrival ang mga batang edad 3 at 7 taon. Gayon din ang isang sanggol na magtatatlong linggo pa lamang. Ang kaanak nilang si Jesse Bailon Jr. emosyonal na makusap ng GMA News sa East Avenue Medical Center. Si Jesse Jr. ang unang nailigtas sa naganap na landslide sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Kwento niya, natutulog ang kanilang pamilya na mangyari ang landslide. Ang ina niyang si Cecilia at gayon din ang kapatid niya si Jetro at Jessica. Idiniretso na sa punerarya. Gayon din ang isa pa nilang kaanak na si Joshua Bailon Castulo. Sobrang sakit po kasi marami po sa akin yung nawala eh. Ako lang po yung nakaligtas. Sa East Avenue Medical Center din namin nakusap ang kapitbahay ng mga Bailon na si Leslie Simbulan. Apektado rin ang kanilang bahay sa pagguho. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at ang kanyang mga kaanak. 2 sa kanila ang sugatan. Kwento ni Leslie, pauwi pa lang daw siya mula sa night duty sa call center nang mangyari ang pagguho. Thankfully, yung mom ko binalikan ako. Naiyak ako. So yun po, yung time na umaano na yung wall, syempre maririnig mo naman po yun, nararamdaman mo naman po yung impact ng bato sa katawan mo. Thankful po kasi kami lang ni mama yung nataganan. So yung baby po kasi namin 5 years old, kasama namin sa bahay. Thankful kasi hindi siya nasama. Pilit naman nagpapakatatag si Jonathan Castulo. Patay kasi ang kanyang may bahay na si Jessica at ang 3 niyang anak kabilang ang sanggol. Sinamahan namin siya patungo sa Tahuna Funeral Luzon para makita ang labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa Prime Funeral, bumayahe kami patungong Tahuna Funeral Litex hanggang matunton ang Tahuna Luzon. Pero wala rin dito ang labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayon sa Tahuna Luzon, nasa branch na sa Caloocan ang labi ng mga kaanak ni Jonathan. Hindi ako naniniwalang patay ang asawa ko hanggat di ko nakikita. Saka yung pangalawang anak ko. Gusto ko makita muna yung pamilya ko. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Vicky, sa mga oras na ito ay nagpapahinga sa East Avenue Medical Center ang isa sa mga biktima. Yan po si Jesse Bailon Jr. Kasama ang kanyang mga kanak, doon na daw sila magpapalipas ng gabi. At live mula dito sa Quezon City, ako si Katati Bay ng inyong naging saksi. Sa Rizal naman, pahirapan ang pag-rescue sa ilang mga binahang residente at saksi si Dante Perelio. Hindi na kaya, malakas ang agos talaga ng tubig. Umaga pa lang, nasa bubong na ng kanilang mga bahay ang ilang residente ng Kasiglahan Village sa Rodriguez, Rizal. Ang tagpong ito, ang nasaksihan ni Yus Cooper Angelo Bruno. Kaya naman nagmadali ang mga rescuer na rumisponde bandang 3:00 ng hapon. 2,000 pamilya na rito ang apektado ng baha. Bumigay kasi ang riprap bandang 5:00 ng madaling araw, kaya ang umapaw na ilog rumagasa sa mga bahay. Ang ilan sa mga bahay nawasak, pati ang mga heavy equipment na ito hindi rin nakaligtas. Kagabi pa raw inabisuhan ng mga residente rito na lumikas na pero hindi sila nakinig. Kaya bandang 5:00 ng madaling araw kanina nang tumaas ang tubig, daan-daan ang natrap rito. Ang aling ito nanginginig na dahil sa matinding lamig ng masagip. Ikinuwento niya sa amin ng kanyang sinapit bago raw siya nawala ng malay. Nasagip din ng stroke patient na ito, pero muntik pa siyang malunod nang pasukin ng tubig ang rubber boat na pinagsakyan sa kanya. Mabutit na ilipat siya sa payloader na siyang nagdala sa kanya sa ambulansya para maitakbo sa ospital. Pahirapan ang isinasagawang rescue operations ngayon rito dahil bukod sa malakas ang agos, abot din hanggang dibdib ang tubig rito. Bukod sa mga salbabida at rubber boat, gumamit na rin ng payloader ang mga rescuer para mabilis ang pag-rescue. Isang lalaki naman ang pinaghahanap matapos mahulog mula sa bubong at anurin. Estimate natin ilang sarili na rescue natin? Kaninang nag-start kasi ito, 5 o'clock in the morning. So, ang rough estimate natin is 200 katao. But right now, makikita nyo, wala na masyadong tao sa ibabaw ng bubong. But yung ginagawa ng mga rescuers natin is iniisa-isa yung mga bahay-bahay. Sa karatig bayan ng San Mateo, Rizal, nakuna ng aming kamera ang pagtangay ng agos sa ilang bahay sa gilid ng ilog.
Nasa bubungan din ang ilang residente, kaya pahirapan ang rescue operation. Bukod sa mismong ilog na malakas na ang agos, kailangan ding suungin ng 10 talampakang baha sa paligid nito. Dagdag problema rin ang kulang na tao at gamit pang rescue. Sa maraming kalsada at barangay sa bayan pa rin ng San Mateo, hanggang dibdib na ang baha. Nasaksihan ko ang madali ang pagsalba ng mga gamit at alagang hayop ng mga residente. Dito, halos lahat ng eskwelahan at covered court ginawa ng evacuation center. Mataas na po ang tubig. Mga lampas na ang tao eh. Delikado na akong pumunta doon eh. Ano po, nung umalis kami po doon, ng mga 8 o'clock, hanggang doon na sa bintana namin, kaya umalis na kami. Dahil sa epekto ng malawakang pagbaha, umaapila na ng tulong sa national government ang pamahalaang panlalawigan ng Rizal. Ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. Mga kapuso, nakatayo po ako rito sa harapan ng Gumabela Street sa may Rojas District pa rin sa Quezon City. At ang nakikita nyo po sa inyong TV screen ay mukhang simpleng puting railing po. Pero ang totoo niyan, isa po yung tulay sa ibabaw ng ilog. Dati po, halos isang poste o siguro hindi lalampas ng 20 talampakan ang pagitan ng ilog at ng tulay na yan. Pero ngayon, natabunan na ng tuloy-tuluyan ang tulay na nakikita nyo sa inyong mga TV screen. Kung mapapansin nyo sa harap ng tulay na yan, may isang sasakyan na inabandona ng may-ari kagabi matapos tumirik na nga ito sa gitna ng matinding buhos ng ulan. At ayon po sa mga nakausap naming residente, humupa na ng kaunti ang tubig sa lagay na yan. Kaninang hapon hanggang hood po o lampas hood ng kotse umabot yung tubig. Ngayon, hanggang plaka na lang po ng kotse umabot ang level ng tubig. Pero hanggang sa mga oras na ito ay talagang patuloy pa rin itong pagbuhos ng galit na ulan. At inaasahan po ng mga residente sana humupa na ito para tumila na itong pag-akyat ng baha. Igan? Maraming salamat, Vicky. Samantala, nasa Rojas District din sa Quezon City ang ating kasamang si Ivan Mayrina at nagpapaabot na po ng tulong ang GMA Kapuso Foundation dyan po sa mga biktima ng kalamidad. Ivan? Yes, Iga, naabot sa 2,000 pamilya ang apektado ng hanggang 3 metrong taas ang baha dito nga sa Barangay Rojas sa Quezon City. Pero marami sa kanila ang tumanggi magsilikas at piniling magpalipas ng gabi sa kanilang mga tahanan. Takip silim na magdesisyon na mag-anak na ito na bumaba mula sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay para lumikas. At habang pababa para lumusong sa hanggang baywang na baha, pansamantala silang naantala dahil muling bumuhos ang ulan. Bakit ngayon lang po kayo lumilikas? Inayos ko lang yung mga gamit bago ako umakyat. Pero hindi umakit saan? Sa second floor namin. Ganitong sagot ang karaniwang naririnig ng mga sundalong maghapong ng asiwa sa dapat sanay forced evacuation sa Rojas District sa Quezon City. At bago tuluyang dumilim, naghuling hirit pa sila at baka sakaling may gusto pang lumikas. Ako mismo nagtanong sa ilang residente, pero hindi rin ako umubra. Kuya, wala kayong balak lumikas? Pinapantayan kami mga gamit eh. Paano kung tumaas pa yung tubig dyan? Hindi naman ako siguro, wala nang ulan eh. Ulan pa daw hanggang bukas eh. Ang diskarte ng iba gagamit ng salbabida para tumuwid sa baha at dalhan ng pagkain ng mga naiwang pamilya. Mga bata, nandun pa sa taas. Nandun pa po eh, hindi po nakaalis eh. Hindi na po makatawid eh. Hindi biro ang peligrong sinusuong ng mga taga-rescue kaya naman hindi rin nila itinatago ang kanilang panghihinayang. Sasayang yung pagod. Ayaw sumama? Ayaw sumama eh. Sayang lang yung pag-rescue natin. Ang Holy Family Parish ang nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga binaha, pati ng General Rojas Elementary School. Sa kabila ng kalamidad, nasaksihan kong buhay na buhay pa rin ang bayanihan. Isa sa mga unang tumugon sa panawagan ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Pero may ilang mga pribadong individual na kusang loob na tumulong sa mga nasalanta. Si Rachel Asa nagtungo sa evacuation center para magpakain ng mainit na lugaw sa mga nagsilikas. Kasi naisip din po namin, mga anak din kaming maliliit. So naalala din po namin yung ibang bata na wala pang nakakain hanggang sa ganitong oras.
Igan, kasalukuyang nararanasan nga natin ang forecast na heavy to intense rainfall sa susunod ng 2 hanggang 3 oras. At ang epekto niyan, Igan, ay taas-baba din ang baha dito sa Roxas District. Tulad nga ng nabanggit ni Vicky kanina, yung kotse na yan, kanina nakita ko na yung kabuuan eh. Ngayon mukhang nabubura na naman na ito, burado na. Hindi na pala kita ang plaka at sa patuloy na buhos ng ulan, posibleng abutin na naman ng hanggang hood o hanggang bubong pa. Hindi natin masabi kung hanggang saan naabutin ang taas ng baha. Kaya po sa mga taga rito, patuloy po tayo mapagbantay at mahaba pa po ang gabi. At hindi natin alam kung gaano karaming ulan pa ang ibabagsak ng habagat. At live mula dito sa Roxas District sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Alamin naman natin ang latest sa UERM Memorial Medical Center kung saan pinasok din ng baha ang kanila pong emergency room. Live mula sa Maynila, saksi si Joseph Morong. Joseph. Ang update muna tayo dito sa Maynila, ay walang patawad talaga. Yung ulan dito, akala natin ay tumila na yan at medyo nag-aliwalas na yung langit kanina, pero nagkahamali tayo. Hanggang ngayon sa mga oras na ito ay malakas pa rin ang buhos ng ulan. Nagsimula yan siguro mga 20 minutes ago at kung makikita nyo ay bunsod niyan ay yung baha dito sa may Mendiola, sa may Recto Corner Legarda ay mabilis at malakas yung agos ng tubig. Akala natin dito kanina ay uhupa na ng konti dahil tumila naman between mga 8 o'clock to 9 yung ulan, pero ngayon nga ay nagbalik na naman at mukhang mas malakas itong pinapakitang ulan dito sa Maynila. So may mga nakikita tayo ng mga truck ng police kanina na may bitbit na mga na-rescue nila ng mga residente dito sa may area ng Maynila. At kanina nga, Igan, ay nag-ikot tayo dito sa Kamaynilaan. Yan naman ay yung Memorial Medical Center. Pinasok na ng tubig baha yung emergency room nila. Pero inilipat lamang daw sa 3rd floor yung ER. Ngayon, nag-ikot tayo, pinuntahan natin yung nagtahan. At nakita natin doon sa nagtahan bridge ay mga nakapark, yung mga iba't ibang klaseng sasakyan, mga truck, at yung iba dyan ay mga private vehicles. Hindi kasi makalusong yung mga sasakyan na yan dyan sa bahaging yan ng Maynila sa may nagtahan. Pagkatapos ay umikot din tayo, pinuntahan natin yung Magsaysay Boulevard na hanggang simula kaninang tanghali hanggang hapon ay wala pa ring paghupa ang baha. Malalim yan, Igan, mga aabot yan doon sa mga nakita nyo doon sa babae. Medyo nasa mga babaw na party lang siya, pero aabot yan ng hanggang bewang. At yung iba dyan nangangahas pa nga na tumawid. Ito naman, yung bahaging yan, ito sa may mga eskwelahan, sa may Yubal, dito sa may La Consolacion, San Beda, so baha pa rin dyan. So malamang wala talagang klase dyan tomorrow. Ito naman yung sitwasyon kanina, doon sa UERM, lubog yan. Yan yung compound ng UERM Hospital. Ito naman yung emergency room. Halos hindi na natin nakita yan kanina at ampos tao na yan ayon dun sa security guard na ating nakausap ay simula ba ng mga 9 o'clock ay tumaas yung tubig dyan sa area na nilubog na nga yung ibang mga sasakyan sa area. Ito naman yung mga sa may Aurora Boulevard sa may San Juan, yung mga residente na akala ay uhupa nung umaga ay nagkamali at kinailangan na lang sunduin ng mga rescue teams. Ito naman yung sa may kasagsagan sa may Roxas Boulevard ay Aurora Boulevard at sinusundo na nga lamang ng mga rescue teams yung mga residente na natrap sa kanilang mga bahay. Hindi biro yung lalim at saka bilis at nung ragasa ng tubig baha dyan sa area na yan sa San Juan. Namin lahat ng gamit, itaas na namin. Yung ibang mga pasyente? Doon naman, ayos naman sila. 3rd, 4th naman sila. Akala naman uupa. Nung bandang huli ng mga umaga at madaling araw, nung madaling araw, umupa na siya, wala ng tubig. Ngayon lang umaga, yung talagang lumakas na. Abot na yung sahig namin, yung 2nd floor. Nandun na yung sa 2nd floor namin, may tubig na eh. First time ba nangyari ba? Kasama ng Undoy. Undoy, ganun din. Ganun din kami ng Undoy. Igan yung UERM, kung matatandaan nyo, ayan din yung binaha ng bagyong Ondoy noong 2009. Kanina ay nangailangan sila ng diesel para doon, para patakbuhin yung kanilang mga generator. Pero according to the Philippine National Red Cross, itong kay Secretary General Gwen Pang, ay napadala na nila ng diesel para patakbuhin yung kinakailangang mga generators dyan sa UERM. Samantala, tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa Maynila, dahilan para tumaas pa rin ang baha dito sa may Mendiola, corner sa
Recto Corner, Legarda. Live mula rito sa Mendiola, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Umabot na sa 21 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Ang mga residente ng Provident Village sa Marikina na grabing pinsala ang tinamo ng bagyong Ondoy, tila na ulit daw ang bangungot. Hapon pa lang, nagkukumahog na mga residente rito na makalikas. Lampas tao na kasi ang baha sa ilang lugar. Sunod-sunod ang dating ng rubber boat dahil marami pa rin daw ang humihingi ng tulong. Ang GMA Kapuso Foundation naman pinasok na ang subdivision kanina para maghatid ng tulong sa ilang ayaw pang umalis sa kanilang bahay. Inatiran po sila ng bigas at maging mga damit. Sinama naman palabas ang village ang ilang nais ng lumikas. Sa Mandaluyong naman, inabot hanggang gabi ang rescue operation sa mga binaha at saksi si Pia Arcangel. Bagamat karaniwan na raw binabaha, bahagi ito ng Barangay Calentong sa Mandaluyong City, bihira namang umaabot hanggang dibdib o minsan lagpas tao ang baha. Huling naranasan ng mga residente rito ang ganito kataas na tubig baha noong kasagsagan ng bagyong Ondoy noong 2009. Daan-daang pamilya ang na-stranded sa kanilang matahanan. Walang kuryente rito kaya marami sa may bintana pumupwesto. Kaya naman ang rescue operations inabot na ng gabi. Kahit gabi na, tuloy-tuloy pa rin ang rescue operations dito sa Calentong sa Mandaluyong dahil ang ibang lugar abot na hanggang sa dibdib ang tubig baha. Pahirapan ang rescue operations dahil ang ibang kalsada madilim na, walang kuryente at minsan malakas ang agos. Pero para sa mga rescuers, tuloy-tuloy lang ang kanilang trabaho. Bahagi na raw ito ng kanilang trabaho. Every rainy season, gato naman dito. Kaya routine na ito. Sa aming pagsama sa rescue team ng Mandaluyong BFP, naabutan ng aming news team si Owen Malambiling. Nag-aabang sa bintana, naghihintay na sino mang makakasaklolo sa kanya. Saan po ang pwedeng makakuha ka ng sasakyan papuntang doon? Doon po. Doon po sa may Actually. Sa may sabungan. Wala, bahas na sabungan. Hindi na, kung sasakay kayo, mabalik na kami. Bahana ang buong first floor sa inuupahan niyang boarding house at ayaw raw niya makipagsapalaran doon. Dahan-dahan siyang bumaba ng bubong, bit-bit ang maliit na bag. Lubos ang kanyang pasasalamat sa mga rescuer. I don't want to die starving, unang-una. Wala akong unang-una, wala nang ilaw. Wala kaming point of communication out in the outside world. Mag-aalala yung family ko. Pero kung si Owen sabik lumikas, may ilang residenteng ayaw namang lisanin ng kanilang bahay. Kahit na kasi abot dibdib ang baha. Dalawang kalsada lang ang layo mula sa kanila, di pa naman sila inaabutan. Si Michael may inihandang gamit sakaling kailangan lumikas. Pero sa ngayon, wala pa raw siya nakikitang dahilan para iwan ang kanyang bahay. Di ba, pagka tinitingnan lang namin, pag medyo ko na yung tubig dito, saka na lang po kami lilik. Kasi yung gamit namin nakalagay naman po sa maayos eh. Nakikiusap naman ng mga rescuer, wag nang hintayin lumala pa ang sitwasyon. Ang problema lang po nung iba, yung naipit sa second to third floor, yung may mga condominium po dyan, yung mga stocks po nila ng food, baka magkulang. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Maski po ang North Luzon Expressway, nalubog po ang ilang bahagi niyan dahil sa tindi at dami ng ulang ibinagsak ng habagat. Saksi si Michael Fahatin. Maaga pa lang pero kalbaryo na ang agad na sumalubong sa amin at iba pang pabiyahing norte. Sa bahaging ito ng North Luzon Expressway sa Balintawak, hanggang bewang ang baha. Halos pasukin na ng tubig ang aming crew hub. Mas madaling nakadaan ang mga bus at truck. Matapos namin makatawid, pinigilan naman kami ng mga otoridad na pumasok sa NLEX Mindanao Valenzuela exit. Di na raw passable ang bahagi na ito ng NLEX Papulang Lupa. Ano, sarado? Sarado? Yung Valenzuela natin, tsaka yung Balintawak. So ngayon Lex, negative na? Opo, negative na po. Nag-advise na ba kayo sa ano? Nag-advise na po. Salamat. Sige po, sir. Napilitan kami dumaan sa bahaging ito ng Mapulang Lupa sa Valenzuela, kung saan sinasabing upapaw ang ilog na nakadagdag sa pagtaas ng baha. Sinundan namin ang trakta ito sa Pugsoong. Pero nang marating ang bahagi ng NLEX sa Balinta, tila nawala na ang daan ng expressway at napalitan ng lawa. Dito, mas palala pa ang baha. Hanggang leeg sa southbound lane, habang hanggang dibdib naman sa northbound lane. Dalawang kotse ang nabalahaw at ang ilang motorista lumangoy na. Itong NLEX, gaano kalalim yung sinulong nyo kanina doon? Hanggang dito po sa may kilikili. Dito na halos. So walang sasakyan na pwedeng dumaan dyan, sa tingin nyo? Hindi pwede kasi... Kahit truck no?
Opo. Kay truck. Anong gano'n oras umakit ang tubig na ito? Hindi ko po alam kasi Saan ka galing ngayon? Saan ka galing? doon sa kabila, doon sa Pulang Lupa. Pulang Lupa. Tumawid ka lang dito. Dito ka pa tumawid sa may Lex, ha? Hindi, punta sana kami doon kasi nasira yung pader ng Inlex. Oo. Nasira dahil? Sa baha. Nagiba? Walang pelikula ang mga tagpo. Ang mga tao parang mga evacuee na dikit-dikit na tumatawid. Para di tangay ng tubig, kumapit sa steel fence ang ilan. Ang pila ng mga sasakyan na naghihintay na humapa ang tubig mula sa aming pwesto'y halos di na namin matanaw kung saan nagtatapos. Pero nang ibabaw ang likas na pagiging matulungin ng mga Pilipino. Ang nagtitinda ng saging na ito, lugi na, pero ipinamigay pa rin ang paninda sa mga stranded. Kunting kita, paano isang bag sa presyo na masama tulong mga tao lang. Mabenta lang din, ano? Opo, para maubos lang to. Para makatulong mga mahirap, minsan pa may sobra-sobra, pamimigin ng mga tao rin. Buti pala ang kalooban mo. Ganyan lang to, pinagdaanan ko rin po yung boss. Bago magtanghali ay pinauwi na ang mga empleyado ng gobyerno. Pero pahirapan ang pag-uwi ng ilang kong nakausap. Saan na po yung dalawa? Bulacan po. Bulacan, ano nangyari na? Wala po, kahit saan po kami dumaan, baha. Stranded na. Kaya ba kayo saan dyan? Ako po, Laguna pa po ako galing. Laguna. Hindi mo pa na yung abiso na magkakaroon ng mga ulan? Kailangan po kasi kanina sa report. Kailangan po kasi mag-report dun sa trabaho kanina. Talaga? Hindi rin sinabi na kansilado? Late na? Late na po nasabi. Pero nakakuha sila ng pag-asa mula sa mga driver ng truck na ito na kayang lumusong sa baha at palabos silang isinakay kahit paunti-unti. Estranghero man sa isa't isa, di pa rin nawala ang malasakit para sa kapwa. Pwede sumakay hanggang Pampanga ata sila eh. Pwede siguro. Pero sa likod na, puno na yan eh. Dito! Kaya lalayan niyo muna yung babae, pare. Kaya lalayan doon. Kaya, si nanay. Sige mo, opo. Hindi naman po, Ang pogi mo, pare, ingat ka dyan, ha? Michael Paten, inyong kasi. Isinailalim na po sa state of calamity ang buong lalawigan ng Laguna. At may live report ang ating saksing si Marisol Abduraman. Marisol? Vicky, habang lumalalim ang gabi, lalong tumataas ang baha sa ilang lugar dito sa Laguna na isinailalim na nga sa state of calamity. Nagmisulang ghost town ngayong gabi ang bahaging ito ng Barangay San Pablo Norte sa Santa Cruz, Laguna. Wala na ang mga nagkukumuhog na sa paglikas, ngayong lalo pang tumataas ang baha. Ang pamilya San Juan, dito na namin nakilala sa evacuation center. Lumikas sila matapos tuluyang lumubog ang kanilang bahay. Makakatulog naman maganda. Kagabi ko talagang tense na tense kami. Talagang biglang umalon, humangin. May kitula naman po, ulan lang. Sabado pa raw na mag-umpisang bumaha dito sa Barangay San Pablo sa Santa Cruz sa Laguna. Pero ngayong araw lamang daw lumala na umabot na hanggang dito sa kalsada ang baha. At dahil inaasahan pa ang pagtaas ng baha, dahil nga sa walang tigil na pag-uulan, tuloy-tuloy pa rin ang paglikas ng mga nakatira rito. Nagmistulam ang lawa ang lugar at tuloy ang pag-ulan, sumuong na rin ang mga residente makalikas lang. Pero may ilang naghihintay ng rescue tulad ng mag-anak na ito na nanlalamig na ng aking abutan. Hintay kayo na mag-rescue sa inyo. Oo. Para dalhin kayo kahit sa evacuation. Opo. Kumusta na hubang sitwasyon doon sa bahay ninyo? Nako, malapit ng lumubog, 2 dangkal na lang. Pati ibang barangay na aking iniko tulad sa Barangay Landayan sa San Pedro, Laguna, baha na rin. Hanggang gano'ng kalalim? Hanggang dito po. Doon? Talaga? Yung dulo-dulo. Malalim kasi doon. Doon sa dulo po, mas malalim po lang basta. Pero marami pa rin nananatili sa kanilang mga bahay. Wala po kami malipatan, ma'am. Sa plasaan yung dulo na? Marami na ho kasing tao doon eh. Mahirap na, may mga gamit kami. Ang pamilyang ito nga, mas piniling gumawa ng hagdan na gagawin daw nilang daanan sa lalo para pagtaas ng tubig. Para saan po yan? Kailangan para makapasok sa bahay dahil
Kapag may makakadaan sa pinto, kaya sa bintana dadaan. Nakaantabay naman daw ang mga otoridad sakaling may mangyari sa mga nagpaiwan. Yung iba ay ayaw kusang lumikas. At nung nanawagan ng ating mga kapitan dito sa Barangay Landayan, ay ayaw. Ngayon, tumatawag na sila ng saklolo para magpakuha doon. Hindi bangka na kung gagamitin. Hindi lang po ito tubig galing sa Laguna Lake, kundi yung baha galing sa taas. Ang ilang lumikas, pansamantalang tumutuloy sa basketball court ng Landayan. Taas na po ang baha po eh. Ngayon lang nilang Nung undoy po. Vicky, alam mo 1 to 2 hours ago, nakaranas na lang tayo ng ambon na lamang dito sa bayan ng Santa Cruz sa Laguna pa rin. Pero ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ng muli na naman tayong makaranas ng napakalakas na ulan. Kaya naman ang mga otoridad dito ay talaga namang magdamag ng nakaantabay dahil maliban nga dito sa pag-uulan, ngayon pa lamang daw unti-unting bumababa ang tubig mula sa mga bundok. Live mula rito sa Santa Cruz, Laguna, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nagsilbi na ba evacuation center ang Santo Domingo Church sa Quezon City ng mga biktima ng baha? Saksi si Sandra Aguinaldo. Misulang ghost town ang Barangay Santo Domingo sa Quezon City ngayong gabi. Marami kasi sa mga residente lumikas na. Ang makasaysayang Santo Domingo Church sa Quezon Avenue naging evacuation center ng mga residenteng lumikas mula sa ilang barangay. May kani-kaniyang pwesto na sila sa pagitan ng mga upuan, pati ang hallway sa labas ng simbahan puno ng tao. Ayon sa parokya ng Santo Domingo, hindi bababa sa 2,000 ang evacuees dito. Ang ilang nagsilikas, walang naisalbang gamit nang lisanin nila ang kanilang tahanan sa kasagsagan ng baha. Yung first floor talagang lubog. Sa first floor po kasi kami. Talagang as in buong first floor namin lubog, pati yung second floor inabot Lahat po lahat talagang, po, pati mga damit. Mga kailangan namin mga kumot, banig, pagkain. Nung meron po talaga tubig, wala pong kaming tubig. Ayon sa parokya ng Santo Domingo, inaasahan nilang mananatili ang mga evacuees ng ilang araw. Pagkamat nagsisimula ng dumating ang tulong, kumakatok pa rin sila sa puso ng mga kapagbukas palad. I'm sure itong sitwasyon na ito will stay on for a few days more, 1 or 2 days more. So, kailangan pa rin namin yung dagdag na tulong. Food supplies mainly, at mga kumot, tsaka banig, kailangan din namin yan. And some medicines, especially for the children. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Ang latest sa lagay ng panahon, ihatid na ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Bantani, Igan, naka-red warning pa rin ang Pag-asa sa buong Metro Manila. Ibig sabihin, matinding buhos ng ulan pa rin ang inaasahan ngayong gabi. Sa rainfall forecast naman mula sa Weather Central, sa mga bahagi sa mapa na kulay pula ay dyan mas matindi ang pag-uulang inaasahan sa magdamag hanggang bukas. At dulot pa rin ito ng habagat na kung titingnan natin sa satellite image ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. At pinalalakas pa rin ito ng bagyong may international name na Haikui at ito ay patungo ng mainland China. Igan sa buong Agosto, karaniwang umaabot sa mahigit 500 millimeters ang rainfall pero mula kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga, mahigit 300 millimeters na ang bumuhos na ulan. Lampas kalahati na sa normal rainfall ngayong buwan. At matatandaan namang noong bagyong Undoy noong 2009, 455 millimeters ang naitalang ulan sa loob ng 24 hours. Alamin naman natin ang status ng mga pangunahing dam. Ang La Mesa Dam dyan sa Bulacan ay patuloy sa pag-apaw. 80.46 meters na ang level ng tubig sa La Mesa Dam. 2 gates naman ng Ipo Dam sa Bulacan ang binuksan, habang sa Ambuklaw Dam dyan sa Benguet, 3 gates na ang bukas. At sa Binga Dam sa Benguet din, 4 na gates na ang binuksan. At sa San Roque Dam naman sa Pangasinan, 2 gates ang bukas. Gayon din sa Bustos Dam. At paalala po sa mga residenteng malapit do sa mga binanggit nating dam, iba yung pag-iingat sa posibleng pagtaas pa ng baha. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Igan?
Maraming salamat. Ginoong Nathaniel Cruz po ang ating resident meteorologist. Dahil sa balawakan pong pagbaha, wala pa rin pasok sa ilang lugar. Bukas, kanselado na po ang klase sa lahat ng antas sa buong lungsod ng Navotas, Valenzuela, Caloocan, Balabon, Quezon City, San Juan at Mandaluyong. Wala rin pong pasok sa lahat ng antas sa Pasig, Makati, Pateros, Pasay, Las Piñas, Parañaque, Taguig, Maynila, Marikina at Muntinlupa. Wala na rin klase sa lahat ng antas sa probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan at Pampanga. Suspendido na rin po ang klase sa lahat ng antas sa Taytay, Rodriguez, Binangonan, Cainta at San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Sa iba namang bayan at lungsod sa probinsya ng Rizal, walang pasok mula preschool hanggang high school. Ang iba pang pinakasariwang balita kaugnay ng hagupit ng Hagabat o Habagat sa pagbalik ng sama-sama nating pagiging saksi. Alamin naman natin ang sitwasyon sa North Fairview sa Quezon City. May live report ng saksing si Maris Umali. Maris. Igan na ulit na bangungot. Ganito kung ilarawan ng mga residente o yung mga naninirahan sa gilid ng Tulyahan River. Ang dilubyong kanilang inabot matapos ngang tumaas muli ang tubig sa ilog kaninang madaling araw at tangayin ang kanilang mga tahanan. Ang mga pirapirasong kahoy na lamang na ito ang natira sa tahanan ni Nanay Veronica Bascogin. Nakatira raw sila sa gilid ng Tulyahan River sa ilalim ng Atherton Bridge sa Phase 8 North Fairview. Pero kaninang alas 3 ng madaling araw, bigla silang nagising nang umapaw na ang tubig sa Tulyahan River at halos lamunin na ang kanilang mga tinitirhan. Bigla kami at natutulog po kami. Pagkagising ko po, nandyan na po yung tubig sa may pintuan namin. At hindi po ako nakapag-ano ng mga gamit namin dahil natakot na po ako dahil mga anak ko po, inunan ko po yung mga anak ko bago yung mga gamit ko po. Wala po kami talagang bahay na natira. Lahat ng mga gamit namin wala dahil ang taas ng tubig po, lampas ng isang bubong. Mabuti pa nga po ang undoy kasi madali bumupa eh. Ngayon po, wala eh. Hanggang ngayon, sige-sige pa rin po. Tumataas eh. Kaya siya at ang 5 anak pilit na nagkakasya ngayon sa clubhouse sa North Fairview kung saan sila in-evacuate ng pamunuan ng barangay. May sakit pa nga raw ang kanyang mister kaya't lalo silang nahihirapan. Ang 55 anyos naman si Tatay Rodolfo Gingging, kalunos-lunos ang sitwasyong sinapit. Pinalala raw ng baha ang kanyang sakit na diabetes na makikita sa pamamaga ng sugat sa kanyang paa. Lumula ko ito sa pagbaha kasi medyo natatalsikan. Iniingatan ko di mabasa ito eh. Pero natatalsikan, di maiwasan. Ayan ang magana. Gusto ko manawagan sa mga kapatid ko. Kung napapanood nila ako sa Channel 7, tulungan sana nila ako dahil baka ikamatay ko to eh. Sa clubhouse at Sacred Heart of Jesus Chapel, dinala ang aabot sa 850 na pamilya o mahigit 2,000 tao na lahat na wala ng tirahan ng umapaw ang tubig sa Tulyahan River. Ang masaklap bukod sa siksikan, wala rin silang kuryente. Kaya pahirapan lalo ang sitwasyon. Pati ang mga bata, nagkakasakit na raw. Nagkasabay-sabay nga po, una ko sa lahat. Medyo sikip ang area namin, tapos nabigla pa na walang kuryente. Kaya talagang hirap talaga lalo sa mga bata. Kaya patuloy hindi naman pwede natin papayaan pa yung mga tapaalis natin na wala pong tutuluyan yan. So, ang makapag-decide talaga. Pero si Mang Fernando Lagado hindi na sumama sa evacuation center. Nais pa sana niyang balikan ang bahay kaso delikado na para sa kanila. Kaya binabalik-balikan na lamang niya ang bahay para bantayan ang natitirang mga gamit. Kasi karamihan ng dumayo na rito, hindi na mga taga rito, hindi na tumutulong. Kumbaga, yung iba namamasok na ng bahay para magsamantala. Ang kinakatakot namin, yung tagal ng ulan na yan na magdamag hanggang ngayon maghapon at baka sabay ng laki ng bukas ng dam, baka masahol pa sa undo yung maranasan namin.
May ilan din na bumabalik sa tulay para obserbahan kung tataas pa ang tubig sa Tulyahan River at kung may maisasalba pa silang gamit. Bukod sa pagulan dito, maapaw din ang Tulyahan River kapag nagpakawala ng tubig mula sa Lamesa Dam. Tinitingnan namin yung tubig na baka tumasa naman ulit. Natatakot pa rin na malakas ulit yung tubig. Igan, patuloy pa rin ang pagulan hanggang sa mga oras na ito, no? Kaya't bagamat humupa na ang tubig, mahigpit pa rin na binabantayan ito ngayong gabi dahil posible umanong umapaw muli itong tubig dito sa may Tulyahan River. Hindi pa rin tuluyang makakadaan dito sa Atherton Bridge kasi sa dulo nito sa may Barangay Santa Lucia, yan nakikita ninyo ay hanggang bewang pa rin yung baha. Samantala, Igan, ay magpapalipas na ng gabi sa mga evacuation centers yung mga inilikas na mga residente. Humihiling sila at nananawagan sila ng tulong gaya ng mga pagkain, tubig, gamot at mga damit, lalo na yung mga kumot tsaka mga banig. At nananawagan din sila higit sa lahat kaya Pangulong Noynoy Aquino na ilikas na sila sa mas ligtas na lugar. Igan, live mula rito sa North Fairview sa Quezon City, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Maraming salamat. Mahigit 1,000 residente naman po sa West Fairview sa Quezon City ang sinagip dahil sa matinding pagbaha. Daro natin saksing si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, sa ngayon ay humupa na ang lampas taong baha kanina na dito sa may Barangay Santa Lucia, West Fairview sa Quezon City. Kung kanina todo kapit sa mga puno ang mga rescuer para hindi tangayin ng rumaragas ang tubig, ngayong gabi lumantad na kung gaano kalalim ang inabot ng tubig matapos humupa ang baha sa Barangay Santa Lucia sa Fairview. Nananatiling walang kuryente sa lugar at mangilang-ilang residente ang natanong namin ngayong gabi. Ang ilan sa kanila tinatansya muna ang sitwasyon sa kanilang barangay habang ang ilan naman binabalak na bumalik. Babaw na sa ngayon. Eh po sir, taga dito? Oo, taga dito po kami. At hindi kayo nag-evacuate sir? Andun na po kami, nag-lisan na po kami. Inalikan niyo? Bago tumaas yan, lumisan muna kami. Ngayon sir na bumaba na yung tubig, saan kayo magsistay ngayong gabi sir? Balik ko, doon kasing kuya ko na naka-idlip na balikan ko lang. Babalik na rin ngayong gabi? Balik din ako. Bagaman lubos na mas mababa na ang level ng tubig ngayong gabi, umaabot pa rin ito hanggang hita sa ilang lugar. Matapos mailikas ang tinatayang 70 residente mula sa 50 pamilyang na-trap sa mga lumubog na mga bahay kanina, sinuspindi na ang rescue operations ng Philippine Navy ngayong gabi. Sa kasagsagan ng paglikas kanina, ilang residente ang nagmatigas at tumangging iwan ang kanilang mga bahay. Ito ay sa kabila ng abiso ng mga otoridad na mag-evacuate na bago pa man ang dilubyong naganap kanina. Banda dito malalim. Yung bandang sa gitna mababaw na kaya hindi na kaya ng boat. Sa side na yung LEC kaya tinigil na nila. Safe na kaya ngayon na magtigil ngayong gabi dito sa mga bahay? Hindi sir. Hindi natin masasabi sir kasi mamaya uulan na naman na malakas. Sana konting tulong lang sa amin. Kita may itsura ko. Hindi pa ulit mapalit ng damit hanggang ngayon. Basa pa ako. Ayun. Sa mga gamit niyo sir? Wala na. Nandun nga sa bahay. Igan, mahigit 1,000 mga residente mula sa West Fairview ang inilikas naman simula pa kaninang umaga at sa pagpansamantala rin sila magpapalipas ng magdamag sa mga evacuation centers at nakalerto naman ang mga barangay officials kung sakasakali na tumaas pa rin ang tubig sa ngayong magdamag. At sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin nga ang pagbuhos ng ulan sa bahaging ito ng Fairview. At live mula rito sa Quezon City, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Todo tiis din ang mga taga-Bulacan sa pagbaha na pinangangambahang tataas pa dahil sa pagpakawala ng tubig sa Bustos Dam. Saksi si GMA News Stringer Romel Ramos. Kasunod ng pagpapakawala na naman ng tubig mula sa 2 gate at 4 na rubber gates ng Bustos Dam, inaasahang tataas pang lalo ang baha sa ilang lugar sa Bulacan gaya ng sa Malolos. Dahil po nasabayan ng pagpapawala ng malakas na pawala ng tubig ng dam. So, nakakapangamba na po yung ganong kadaming tubig na pinawawala nila at talagang kailangan na po natin bantayan yan. Pati ang mga residente malapit sa Angat River, binalaan na sa posibleng pagtaas ng tubig. Bago pa na yan, todo tiis na raw ang lahat sa baha. Kaya naman umaga pa lang, may mga residente nang lumikas. Hanggang kita na po sa bahay namin, wala na po kaming tutulugan. Buong maghapon,
tubig ang tumambad sa amin sa mga kalsada ng Malolos, maging sa mga bayan ng Giginto, Balagtas at Bukawi. Hindi na makadaan ang mga maliliit na sasakyan at dahil madalang ang mga pumapasada, maraming commuter ang napilitang sumuong sa baha. Ako si Romel Ramos, ang inyong naging saksi. Alamin natin ang sitwasyon sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. May live report ng ating saksing si Rafi Tima. Rafi. Igan, mula sa mahigit 1,300 pamilya ay umakyat na sa halos sa 2,000 pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center sa Barangay Bagong Silangan sa kabilangan ng tuloy-tuloy pa rin na pag-ulan at hindi pa rin paghupa ng baha sa lugar na lubhang sinalanta ng Bagyong Ondoy noong 2009. Ito ang sitwasyon sa Barangay Bagong Silangan Covered Court ngayong gabi. Siksikan ng mga evacuee, dikit-dikit sa pagtulog, halo-halo ang mga bata, matanda, mga babae at lalaki. Ang iba nakaupo na nga sa pagtulog habang ang iba naman piniling huwag munang umidlip. Ang mga tiga-barangay naman abala pa rin sa pagluluto ng mga pagkain para sa mga evacuees na nakakalat sa 7 evacuation center. Mas gusto ko na po na nandito sila, at least nakikita ko sila. Di baling siksikan na ganyan, kaya naman nilang pagkasyahin eh. Ang iba namang tiga-barangay Bagong Silangan piniling makitira sa mga kapitbahay na hindi pa inaabot ng baha ang bahay. Bahagyan na raw bumaba ang baha pero ngayong gabi, umakyat na naman ito. Hanggang dibdib. Oo, hanggang pero ngayon medyo bumaba na. Oo, bumaba na. Hanggang nung bumaba kanina, nung wala ng ulan, siguro mga 5 p.m. Nandun lang yan kanina eh. Yung puno ng talisay na yan. So ngayon tumaas na naman? Tumaas na naman. Siyempre, sino ba naman hindi kakabahan, lalo pagka yung ulan, tuloy-tuloy. Kanina, namigay na ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga tiga-barangay Bagong Silangan. 700 relief packs ang kanila pinamigay, kasama rito ang mga delata, bigas, noodles at maging mga kumot at lumang damit. Ang ilang kalalakihan naman na naiwan sa kanilang mga tahanan, hindi na raw muna lilikas dahil hindi tulad noong Ondoy, mabagal daw ang pag-akyat ng tubig. Pero kapag lumala ang sitwasyon, nakahanda naman umano ang kanilang rescue boat na nakaantabay lang sa bukana ng masikip na kalye sa Tagumpay Village. Sa hangganan naman ng San Mateo at Quezon City, nakaantabay ang mga rescue personnel ng Batasan Hills Rescue. Nag-force evacuation na raw sila ng mahigit 200 pamilyang nakatira malapit sa San Mateo River dahil sa lumalaking tubig. Ang iba sa mga nag-evacuate pansamantala munang nanatili sa gilid ng kalsada malapit sa kanilang mga sasakyan. Pakiusap ngayon, Iga, ng mga opisyal ng barangay, ibalik muna sana ang linya ng kuryente sa mga evacuation center sa Barangay Bagong Silangan dahil hirap na raw sila sa dilim ng lugar. Yun lang daw gusto nilang paputulan ng linya ay yung mga binahang bahagi ng Barangay Bagong Silangan. At live mula dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. At sa Pangasinan, magmatigas ang ilang mga nakatira malapit po sa dagat na lumikas. Ito po ay sa kabila ng abiso ng mga otoridad. At live mula sa Pangasinan, saksi si Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Joan? Vicky, pinagutos na nga ng provincial government ng Pangasinan ang preemptive evacuation sa mga residente sa mababang lugar, partikular na sa bahaging Bued, Kayanga at Agno River. Samantala, nangangamba naman ang mga residente sa Tarlac dahil sa pagkasira ng dike bunsod ng sama ng panahon. Pagtumaas pa raw ng bahagyang level ng tubig sa Barangay Bunuan Geset ng Dagupan City, persahan na raw na ililikas ang mahigit 600 pamilya rito. Marami dyan nawawas out o mga slight damage. Nagkakaroon kami ng problemang pag mayroon dumating na kalamidad. Ang mga bahay malapit sa dagat dito sa Sitio Bagong Baryo, inabot na ng tubig dagat. Dahil nga sa malakas na ampas ng alon at patuloy na nararanasang pag-ulan dito sa Sitio Bagong Baryo sa Bunuan Geset sa lungsod ng Dagupan, ang dating 8 feet na seawall protection na ipinatayo noong taong 2005, aabot na lamang sa 4 feet matapos ngang matabunan ng buhangin na nagmula sa dagat. Sa kabila ng abiso, ilang residente pa rin ang nagmamatigas at ayaw lumikas. Pinasok naman ng may 8 pulgadang kapal ng putik ang 400 bahay sa Barangay Lasip sa Kalasyaw. Ang baha sa kalsada, kulay putik na rin. Sa Panikitarlac naman, tuluyan na umapaw ang ilog sa Barangay Salumagi. Sinabayan pa ito ng pagragasa ng tubig mula sa bundok ng Kapas kaninang hapon sa Tarlac City. At dahil malaking bahagi ng dike ay nilamon na ng tubig, nagkumahog ang mga tao sa pagsasalsan ng mga sandbag. Pangamba kasi nila na baka maapektuhan ng Ninoy Aquino Bridge na nag-uugnay sa mga bayan ng Santa Ignacia, Camiling at Pangasinan. Yung pondong inilalabas namin sa land bank, isa to sa programa natin
para wag nang masirang muli ang diking ito na portion ng Mabini na 2 beses nang nasira dahil kailangan na talagang lagyan ng proteksyon. Vicky, tumila na ang ulan dito sa Pangasinan pero patuloy pa rin ang sinasagawang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Nakahanda na rin maging mga relief goods na ipapamahagi nila sa mga residente. Sa talangan ng PDRRMC, nasa 55 families ang nasa evacuation center ngayon ng Calasiao. Kanina nga rin, Vicky, ay nag-abiso ng provincial government at maging itong chartered city, ang Dagupan City, ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas ng paaralan dito sa Pangasinan. At yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Ako si Joan Punsoy, ang iyong saksi. At pahirapan din po ang rescue operation sa ilang residential area sa Subic, Zambales, kasunod ng pag-apaw ng Santo Tomas River. At saksi, si John Consulta. Kasunod ng pag-apaw ng Santo Tomas River, agad pinuntahan ng rescue team ang kalapit na subdivision at iba pang residential area sa Subic, Zambales. Sa sobrang taas ng tubig, mga payloader at rubber boat na ang ginamit sa Santa Monica Subdivision. Sa bungad pa lang nito, nakahilera na ang mga sasakyang nalubog sa baha. Ang ilang residente, kanya-kanyang diskarte para makalabas ng kani-kanilang bahay. Kahit malalaki ang bahay, pinasok pa rin ang hanggang dibdib na baha. Subdivision. Ang sinamahan naming rescue unit, maingat na inalalayan ang inang ito at ang kanyang 3 buwang sanggol. Sobrang pahirapan nga ito, nagaganap nga ng rescue operation dito sa Subic, Zambales. Kabilang na nga rito itong ilang buwan pa lang na sanggol na pilit na nire-rescue ngayon ng mga tauhan dito sa Subic para mailigtas sila mula sa kapamakan ng pagbabaha. Pahawak po ng bata, ma'am. Ay, salamat, tutulungan kami. Nakalikas kami sa baha. Nasa gitna din ng rescue team ang batang babaeng ito na bagong opera. Maingat siyang inilabas para di mabasa. Naka-wheelchair namang inilabas ang foreigner na ito. Para hindi matangay ng malakas na agos, itinali na sa payloader at hinila palabas ng subdivision ang mga rubber boat na nakapagsagip pa ng ilang senior citizen. Isinakay sila sa likod ng rescuers, saka inilipat sa payloader. Nanginginig na sa lamig ang ilang rescuer, pero tuloy lang sila sa kanilang operasyon. Kailangan as much as possible, ma-rescue na yung mga bata, yung mga iba pa para at least dumiliman, safe na sila, mailabas natin sa labasan. Sa kabila ng peligro, may ilang tumangging magpa-rescue at sa halip ay nanatili sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay. Patuloy raw silang imomonitor ng mga otoridad, lalo kung kailangan na talagang iligas. Kasi critical yung lugar nila. May possibility pa na lumaki ang tubig dahil nga sa hindi pagtigil ng ulan at nahirapan nga tayo sa pag-rescue. Mula rito sa Subic, Zambales, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Dumako naman po tayo sa Benguet kung saan sunod-sunod po ang pag-landslide doon. Pinagtulungan pa rin hanapin ang isang minerong na trap sa minahan at live mula sa Bocod, Benguet, saksi si Haji Rieta. Haji? Dalawang oras na simula nga tumigil itong ulan, malakas ulan dito sa kinatatoy natin dito sa may bayan ng Bocod sa Benguet. Samantala ay kasalukuyan pa rin nasa loob o natrap sa isang tunnel ang isang minero na Kita sa larawang ito ang gumuhong lupa sa loob ng isang mining tunnel sa barangay Pila sa bayan ng Bocod dito sa Benguet. Kabilang sa mga natrap ang 30 taong gulang na minero na si Felipe Plimaco. Noong Friday daw, pumasok yung dalawang small scale miners. Merong portion doon na lost ground. So, nag-cave in. Yung isa pumasok sa loob, yung isa nakatakbo sa labas. Kaya siya nag-report na may natrap na isang minero. Nakaligtas naman ng isa pa niyang kasamahan na nakilala lang na si John John. Dito sa loob ng tunnel na ito gumuho yung lupa kung saan isang minero yung natrap.
halos 4 na araw nga siyang nasa loob, kaya naman itong mga rescuer nito ay tulong-tulong na nang sa ganun ay mailabas na ang natrap na minero. 4 na araw nang nasa loob ng gumuhong tunnel si Plimaco. Yung nandun, siya ang kinakausap, yung minero nandun. Dito lang ako dito sa banda rito. Hindi ako pwede siya makausap dito sa banda rito. Pero naging balaki sa pag-rescue ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Lambot ba yung lupa? Oo. Actually, hindi malambot na kagaya ng loam soil, pero loose ground talaga na bumabagsak yun pag may tubig kasi matubig na nga eh. Humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Benguet sa ibang mining company para sa rescue. Bunsod pa rin ang malakas na buhos ng ulan, sunod-sunod na landslide ang aming nadaanan sa bayan ng Bocod. Sarado na sa mga sasakyan ang kalsadang ito matapos matabunan ng gumuhong lupa. Kaya ang DPWH inahakot na ang lupa. Mag-alas 9 naman ng gabi kanina, ibuhos na naman ang malakas na ulan kaya tinigil muna ang clearing operation sa daanan. Ipinag-utos na ni Benguet Governor Nestor Fongwan ang malawakang preemptive evacuation sa mga landslide-prone area ng lalawigan. Samantalang ay patuloy pa rin sa gawang rescue operation itong minero na nasa loob na trap nga ng mining tunnel. At live mula dito sa Bocod, Benguet, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. At makibalita po tayo sa Masantol, Pampanga at may live report ang ating saksing si Trisha Zafra. Trisha? Vicky, hindi tumitigil ang pag-ulan dito sa bayan ng Masantol sa Pampanga at habang lumalalim nga ang gabi ay lumalalim din yung baha rito. Sa katunayan, Vicky, hanggang lampas tao raw yung lalim ng baha sa ibang bahagi o sa ibang barangay dito sa Masantol. Patuloy rin yung pagtaas ng bilang ng mga evacuee mula sa 221 na pamilya kaninang hapon. Umakyat na ito ngayon sa 247 pagsapit ng gabi. Nananawagan pa rin ng tulong yung mga nasa evacuation center natin. Pangunahing pangangailangan nila pagkain, gamot, kumot, panig at mga kulambo. Bilang din ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga taga rito, huwag maihimbing sa pagtulog ngayong gabi. Kung ano po kayang ibigay po nila, pagdadamutan lang na namin. Yun lang po inaano lang namin. Hindi naman po kami umangad na kung ano pong kusang ibigay sa amin, yun lang po tatanggapin namin. Malaking ano na po sa amin yun. Yung mga anak ko naman, yung sa basurahan, sa basurahan. Ano po yung kailangan? Importante yung pagkain, gamot, ganon. Mga batang may sakit. Lagnat, ubo. Paano po rin yan? Hindi namin napapatingnan. Binibili lang namin ng kahit anong gamot lang na pampakalma. Pero hindi pa namin pinapatingnan. Yun nga po ko, tatlong araw na yata nilalagnat. Kung may tutulong tayo, tumulong tayo. Kung wala naman, magdasal tayo para makayanan natin itong sakuna na to. Kung po pwede, kayo mga kababayan namin sa Masantol, kung pwede, huwag masyadong matulog. Pero huwag kayong mag-alala, nandito kami sa munisipyo. Kung ano man ang mangyayari, mag-round kami para mabigyan namin kayo ng babala. At ang importante, wag munang masyadong matulog na mahimbing ngayon. Samantala, Vicky, isang text message na nakarating sa atin. May ilan tayong kababayan mula sa Purok 7, Daang Bago. Sa San Fernando, Pampanga ang nanghihingi ng rescue. Lagpas daw sa 2 tao ang taas ng baha doon at marami pa raw ang hindi naililikas. At live mula rito sa Masantol, Pampanga, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi. Isinalalim po sa state of calamity ang lungsod ng Malabon matapos magmistula po itong dagat sa tindi po ng ulan at saksi si Lia Manyalak del Castillo. Hanggang bewang na baha ang pilit tinawid ng mga residenteng gustong makauwi sa Malabon sa kasagsagan ng pag-uulan mula pa kaninang umaga. Dahil mataas ang tubig kahit ang container van na pinilit makatawid, tumirik. Dahil sa taas ng tubig dito, kung sasakay ka ng tricycle, hindi pwede yung uupo ka pa dun sa loob nitong mga sidecar tulad nito. Ang mga nakatira rito, lubog na sa baha ang mga bahay. Ang isang pamilyang ito nga, sa loob na ng jeep lumikas. Hinihintay namin ng bumababa Paano pag tumaas pala, Handa naman kami.
Kanya-kanya ring paraan ng mga residente para makatawid. Ang iba, sinusuong ang baha. Ang ilan, sumasakay sa balsa o di kaya'y nagpapabuhat. Wala nang choice eh. Hanggang leeg na daw yung baha sa amin. Bakit mo naman sinuong yung motor ko? Okay lang kasi gusto kong makauwi. Para mapasok ang Malabon, kinailangan naming sumakay sa truck ng Philippine Army. Mabilis din itong napuno ng mga stranded na commuter. Ang ilang nakasakay ko, hindi na iwasang mapaluha sa kalunos-lunos na sitwasyon. Sabi nila, mas malala pa raw kasi sa Bagyong Ondoy ang nasaksihan nila ngayon sa Malabon. Ang babaeng ito na aking nakasama sa truck ng Army, nakitawag sa telepono para abisuhan ng pamilya na ire-rescue na ang kanyang mga kaanak. Kami na lang kamo kukuha, no? Kung namin kayo, sige, ingat po kayo dyan. Bye-bye. Ano mo? Sa aming pag-iikot, tumambad ang maladagat na tagpo sa lungsod ng Malabon. Umapaw na kasi ang ilog ng San Agustin. Sa Tonsuya, Malabon, na-rescue ng Philippine Army si Baby Alexander na 2 buwan pa lamang. Inilagay sa isang plastic container para hindi siya mabasa ng ulan. Bago panganak ba yan? Magto 2 months pa lang. Magto 2 months? So, saan kayo galing? Pero sa gitna ng pagkalubog sa baha, nasaksihan kong hindi nawala ang pagiging positibo ng mga Pilipino. Ang ilang residente nakuha pa rin ngumiti. Sabi nila, sanay naman yung mga taga dito sa Malabon sa pagbaha dahil kahit na konting ulan lang ay bumabaha dito. Pero sabi ng kanilang mga opisyal, hindi raw katulad ng mga nakaraang panahon, ay first time itong ganito kataas ang tubig at animoy dagat na maging itong bayan ng Malabon. Ang Malabon City Hall naging command center. 20 eskwelahan din ang nagamit bilang evacuation center para sa mahigit 3,000 pamilyang inilikas. Bago magtanghali, nagdeklara na ng state of calamity sa buong lungsod ng Malabon. 16 sa 21 barangay dito ang binaha. Sa Dampalit, lagpas tao ang baha at pinakamahirap maabot ng mga rescuer. Dito normal, kakaiba nga, saka natalo pa Ondoy. Nabigla ako po because we didn't expect na ganito. Wala namang bagyo. Ito yung hanging habagat lang, nakakagulat. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Samantala, inatasan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang ilang ahensya ng gobyerno na nakatutok sa disaster management na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektado na ng kalamidad. Saksi si Claire Delfin. As soon as the weather permits, they will do an inventory to make sure that yung baka there are other may areas na hindi na-access nito mga boats, mapuntahan kung meron tayong mga kababayan na nandun. Ito ang maigpit na bili ni Pangulong Noynoy Aquino na makipagbulong sa gabinete, gayon din sa mga ahensyang nasa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pulong na pag-usapang prioridad ng MLDA Rescue Operations ang Malabon, Marikina, Las Piñas at ilang barangay sa Quezon City. Pero hiling naman ng MMDA sa Palasyo, dagdagan ang kulang na bilang ng mga rubber boat. Kaya naman ipinagpaalam na raw ng Pangulo sa Office of the Ombudsman na magamit ang 75 rubber boats ng PNP na nasa kustodiya ng Office of the Ombudsman na itinago bilang ebidensya sa isang gumugulong na procurement case nito. Bukod sa Metro Manila, sinalanta rin ng pagbaha ang malalawigan ng Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Bataan at Tarlac. Sa magdamag, ayon sa Pag-asa, inaasahan daw na pupuruhan ng ulang dala ng hanging abagat ang mga lalawigan ng Benguet, Pangasinan, Zambales at La Union. Mula nang humagupit ang hanging abagat, umabot na sa 9 ang nasawi sa tala ng NDRRMC. Ikiramay tayo sa mga pamilya nila. Pero siguro sama ko na nag-aapi na tayo na meron mga tao kasing parang hindi sineryoso. Itong ulan na to. May reports tayo, may mga nag-swimming at nalunod habang nagsiswimming. Nadadagdagan yung endangerment ng ating mga rescue services. Inatasan din ng Pangulo ang DSWD na magdagdag ng tao para sa relief operations. Pinababantayan naman sa DTI ang mga posibleng manamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng kalamidad. Ang mga ospital pinaghahanda sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente. Ang DepEd naman inabisuhan ang mga paralang apektado ng sunod-sunod na class suspension na sundin pa rin ang mandatory 180 school calendar days. Magdaragdag na lang daw ng 1 hanggang 2 oras sa klase kada araw pag bumuti na ang panahon. Saturday class naman para sa may mga shift. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Sa gitna po ng kalamidad, patuloy po ang Operation Bayanihan, relief operations ng GMA Kapuso Foundation. Muli po sa mga nais magbahagi ng kanilang tulong, tumawag lamang po sa aming telephone hotline
0917-981-1950. Tumatanggap din po ang Kapuso Foundation ng ready-to-eat food, kabilang ng bigas, pagkaing delata, bottled water at damit. Bari rin personal na dalhin ang inyong donasyon sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation sa second floor, Kapuso Center sa GMA 7 at sa corner Timog Avenue sa Diliman, Quezon City. Okay, at tumawag po kayo sa telephone numbers 928-4299 at 928-9351. Pwede rin kayo magbigay ng cash donation sa mga bank accounts sa GMA Kapuso Foundation na makikita sa ating TV screen. Kung nasa ng balita, okay, narito muna po bago tayo magpaalam yung mahalagang numerong pwede niyong tawagan para po sa kaukulang emergency. NDRMC sa numero 911-1406, PNP 117, ang MMDA 136. At tanggapan ng Pag-asa para naman sa lagay ng panahon, narito po ang kanilang numero 433-8526, ang Meralco 16211, Red Cross 143 at 52700, at ang Philippine Coast Guard sa 527-3877. Live pa rin po tayo mula rito sa Roxas District sa Quezon City. At kanina po, bago magsimula po yung programa naming Saksi, pinuntahan po namin ang isa pang tulay. Malapit po dito sa lugar na ito. Mas mataas na tulay po yan, kaya hindi po naman po inaabot ng tubig baha. Yung nakikita nyo po, yan po yung mga fierang nakahilera sa ibabaw po ng pinakamataas na bahagi ng tulay. Dito po pinarada ng mga residente ang kanilang mga sasakyan at ginawang pansamantalang tirahan. Nakausap ko po ang isang pamilya at walo silang nagsisiksikan na parang sardinas po, natutulog sa likuran ng kanilang fiera. Gumawa pa ho sila ng mga tinatawag na makeshift na kusina, nilagyan ng trapal, ang mga pinagpatong-patong na gulong para may karagdagang lugar na masisilungan sila sa gabing ito. At samantala, Iga, no, na magsimula ang saksi kanina, siguro maipapakita natin itong kotse na nasa likod ko na inabandona. Itong nakikita nyo sa aking likuran, yan ang inabandona kagabi, no? Bago magsimula, nung nagsimula na yung saksi, hanggang sa ilalim ng plaka yung level ng tubig. Ngayon nakikita nyo, medyo nasa hood na yung level ng tubig baha. Kaya siguro importante maging mapagmatyan tayo sa mga susunod na oras, susunod na araw dahil wala hong kasawa-sawa itong ulan na ito. Igan? Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At mga kapuso, susunod na po ang live special coverage ng Reporter's Notebook tungkol po sa hagupit ng habagat. At live mula rito sa Roxas District sa Quezon City, ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.